ano ba yung impeachment ni Kung Kiko sa Congress natin? Nakakakuha na ba tayo ng boto na papanig sa atin para pa-impeach natin si BBM? So actually kasi, parang kung si Kiko Barsada lang ang mananawagan, netong pag-impeach kaya Bongbong Marcos ay hindi mangyayari yun. Wala pong mangyari na ma-impeach ito si Bongbong Marcos sa pamamagitan lamang ng pagsampate ng impeachment sa kanya. Dahil, pero sa tingin mo, nagkaroon ng realization yung mga tao na nakapag-isip na mga congressman natin na dahil sa binunyag mismo ng kapatid niya, possible na bumaliktad at papalapit ng 2028, magsibaliktaran ng mga congressman na yan at mga senador na yan. Oh yes, ganyan talaga ang gagawin nila. Ngayon pa lang, makikita natin na isa-isa na silang nalalaglag itong mga gabinete ni Bongbong Marcos ay isa-isa na silang nalalaglag sapagkat nakikita nila na pabagsak na itong amo nila. Kaya ito, Tuta Soto Tito Soto. Tama? Akala ko Tuta Soto. Tito Soto, mas mabuting mag-isip-isip ka na habang makaaga pa. Pati ikaw, Pinky Lacson Ping Lacson pala. Akala ko Pinky Lacson, sorry. Ano ba yun? Pinky Hoy. Ping Lacson. Kayo ni Tuta Soto, Tito Soto at si Ping Lacson, tumatanda na kayo sa Senate. Dapat alam nyo kung anong tama at mali. Malapit na kayong mabukulan at mawalang buhok nyo, kagaya ni Mayor Magalong sa Baguio, nakakalbo na sa pagiging mayor, wala pa rin utak hanggang ngayon. Kaya yung mahirap, tumanda ka sa politiko, wala kang alam. Napuno! Sa tingin mo, Mark, natatakot na yung mga congressman, mga senador, dahil ang mga tao talagang nakikialam na. Oo, takot na yan. Nanginginig na ang mga buto. Kaya gusto nilang ma-impeach ang mga Duterte at ipakulong ang mga Duterte kasi pag nagkabalik ang mga Duterte, lahat sila sa kulungan ang bagsak. Kaya, magtago na kayo mga buhay kayo. Ayan. May tanong ako. Balito at nila kanina sabi rin sa speaker, ang speaker of the house ulit ay nag-resign na. Ang speaker of the House. Boji D. nag-resign na naman siya. Oo daw. Parang hindi ko na parang hindi ko pa na ano yan ah. Mahirap yan. Oo, hindi ko pa na-confirm. Baka mamaya sagutin ko, bukas umulan na naman ng sumpi na sa bahay. Di ba? So kailangan ma-confirm ko, baka sabihin ko na, di ba? Kaya nung nakailang araw, ang daming pulis sa bahay. Tuwang-tuwa yung mga kapitbahay ko. Makukulong na si Kuya Mark. Anong masasabi mo sa mga nag-resign? Si Ben? Okay. Samin. So, ang masasabi ko sa mga nag-resign, dayan kaya sila nag-resign kasi takot sila. Kasi magnanako rin sila. Kahit mag-resign pa kayo, hahabulin kayo ng taong bayan. Kaya nang sinabi ko sa inyo, siguraduhin nyo lamang na hindi kayo mawawala sa pwesto ninyo. Dahil pag nagkataon na nawala ang piring ng katarungan at bumagsak ang timbangan ng justisya sa inyo, taong bayan ang husga sa inyo, mga politiko kayo. Yes! Tungkol dito sa mental health issue ni BBM, ano yung masasabi? Ang masabi ko, aprobado yan. Talagang may mental issue yung Bongbong Marcos na yan. Oo. Kasi mukhang pinapadrugs ka nitong dalawang si Amy mismo nagsabi, hindi tayo. Oo naman talaga so, yan. naniniwalang tayo kasi kapatid yun eh. Sa pinapadrugs nitong asawa nitong Hindi pa magsabi. nagsasalita si Amy talaga. Sa Marcos, itong kapating pinsan niya, kasi Tambalos Martin Rumales. So, pahiya na kayo. Pahiya na kayo kasi hindi na kayo matatawag na public servant kasi ang mga tao hindi naniniwala sa inyo. Ang dapat paniwalaan ay si Amy Marcos Castro ay sa kalingan ang pinaggagawa niya at pinatakapan niya ang pagnanakaw ng administrasyon ito. Alam naman natin na si Claire Castro ay puro siya kanina kay Bongbong Marcos. Pero dahil siya ay binigyan ng posisyon, dahil siya ay hinayaan sa laki, ngayon overprotected niya si Bongbong Marcos. Kaya mas kapanipaniwala si Amy Marcos kasi walang record si Amy Marcos na gaya ni Claire Castro. Okay na, bilis lang. Meron pa. Kuya Mark, laging buka akong bibig na magrarally sa Mindula. Sabi mo nga matapang, pumunta ka doon sa Mindula, ay narap mo ang mga So ang ibig mo bang sabihin ay itong pabalik-balik na rally, kapag sa Mindula nag-rally, ay iisip ba? Hindi rin. Ay, yes, of course. Kasi lahat naman natin ng rally, dapat doon dapat eh. Kasi kung dito tayo mag-rally, sino bang pinapababa natin? Yung manager ng Robinson? Hanggang doon ka lang sa gate eh. Sarado na Hindi, saan ba nakatira ang presidente dito sa Robinson? Sino pinapababa natin dito? Manager ng Robinson? Diba? So parang ano yun, diba? Nakaharang na yung
Siguro may epekto pag nasa doon. Kayo, sabi natin, yung kayo nagrarally, Sa may gate eh. bumaba sa pwesto yung ano ng manager ng Robindo, sino gusto pumalit? Sino? Ako! Oh, siya, gusto niya magpalit. So dapat, Walang sumagot eh. doon tayo. Diba? Kaya dapat mag-isa tayo. Nagkamping, dilawan, ano ka man dyan, makakaliwa ka, Duterte ka man. Mag-isa tayo, lahat tayo biktima ng korupsyon. Diba? Tanong ako, ano masasabi mo sa nagsasabi, binabayaran daw tayo ng mga Talibog sa yun, sinasabi. Saan kukuha ang mga Duterte ng pambabayad sa mga tao? Bahay nga yung Duterte, bulok eh. Oo, tama eh. Bahay nga yung Duterte, doon sa Davao eh, mas mayaman pa itong bahay na kakapasok lang sa Kongreso. Kesa doon ang tagal lang meron, naging presidente pa na, bulok ang bahay. So saan kukuha itong mga Duterte ng pambayad ng tao? Saka hindi Diba? gusto sa kanilang bayan. Kayo ang bayad. Etong mga loyalista, Dahil puro gusto nila, bayad. legit Pati ang ang mga mga vlogger nila, supporters puro nila. bayad. Nagbabayad pa sila ng mga tao, nagko-comment lang para i-bash. Pero kahit anong gawin ninyong pagtakip at pagpabuti sa lahat ng ginawa ni Bongbong Marcos, wala na. Saan ka makakita ng isang presidente? Pumunta doon sa Binagyo, sa Cebu. Imbis na ang dala niya ay bigas at tubig para ipakain sa tinasanta ng bagyo, ang dala niya, cameraman at media. Hindi mo kamo ang kailangan ng tao. Ang kailangan ng tao sa Cebu na tinamaan ng bagyo, pagkain at tubig at matutuluyan. Hindi ang pagmumuka ng isang bangag na pangulo. Puro propaganda eh. Okay na? Okay na, ako na. Okay na? Nalulaw lang eh. Basta to. Ito sa kuna, dala-dala camera mo. vlogger na ngayon kasi nararamdaman nila palubog yung bangka nila, balak na bumalik sa mga Duterte. O, eto kayo. Lahat ng vlogger ni Bongbong Marcos, ito kayo. Subukan nyo lang na kaya nyong gawin. Pag naupo ang presidente si VP Sara, subukan nyo lang at titignan namin kung kaya nyong gawin ang ginagawa namin ngayon na ang amo ninyo ang nakaupo at kaya namin kayong i-bash. At siguraduhin nyo lamang na pag naging presidente Sara, gagawin yan kasi pag nakitaw kayo, pag-uuntunin ko mga ulo ng mga tao kayo. Okay, thank you. Francis Palahura, mukhang adik at pangit na bangak kasama ng jabo. Yan ang TikToker nila. Sangkay TV, ganun din. Isang bayaran. Pati si Wilson. Pati yung si Wilson Vlog. Oh, ito lang sabihin ko sa'yo. Bago ka mag-isawsaw sa problema ng ating bansa, ayusin mo muna ang ngipin mo kasi puno ng kiki. Baka magsisirado nga sila ngayon ng channel nila eh. Okay na? Thank you bro, thank you. Sige. Enjoy lang. Magsiuwi! Tapos, ikaw pala, ang tao mo ano sa peligro, tapos ikaw kumakain? Leader ka, kailangan mong manguna. Kahit barilin ka ng mga putang ng street, manguna ka. Nanawagan ka ng tao, pag ng tao, bigla kang aalis. So, leader bang tawag doon? Ang tao mo, pinagsisipan ng pulis. Ang leader, ang organizer, nandun, kumakain. Sa aircon. Diba? So, pangit yung tignan, pangit yung tignan. Pangit yung tignan. Tarim ka lang ng palay para ikaw palagi masunod ng araw. Sa palagay mo, Kuya Park, wala talagang mangyayari sa Walang ganito. mangyayari. Uwi-uwi lang, tapos rally, balik Karalin na mo, naman. magkaisa tayo. Mag-rally tayo. Maya-maya, uwi. Bukas, balik tayo. Uwi tayo, balik bukas tayo. Langaw lang ang mapapababa mo nun, tanga. Diba? Tama. Ilang rally na yung ginawa natin mula nung pumutok ang buhaya. Meron pala nalo, wala. Nalalagay sa alanganin, no? Lalagay sa alanganin. Ito pang ano dyan. Isa-isa tayo pinakasuhan. Nagsawa na ang CID sa akin sa pagtawag sa akin. Ayaw na nila akong tawagin ngayon. So dapat ganun. Diba? Tapos pag nanalo sa rally, bumagsak si BBM, lahat ng mga putang ina, nasa taas ng stage, Tama. nagpapaheli, nagpapasikat. Pero pag sa labanan, wala. Diba? Pero pag victory, oh, panalo tayo, panalo tayo. Lahat ng artista nandiyan para magpagpalan. Kuya Park, kasi So, ganyan ang leader ko, sampalin mo na 3 beses sa mukha. Tawagin niya ako, sabi niya mag-rally tayo. Tapos siya nasa mall. So, involved leader ko yan. Hindi ako mapayag doon. Diba? sinisigaw, Kuya Park, sinisigaw kagabi. Tignan nyo, nung nasa Mindiola tayo, nagpawat bago hindi. Lahat ng pulis pinagmumura ko. Kahit doon mismo ako mamatay.
Bakit? Ako yung nakikita ng tao na nagsasalita. Tapos makikita nila sa peligro, ako ang unang tatakbo? Hindi ko pwede. Pag nagkagulo, ay, sumakay ng kotse si pa, umuwi. Pag victory, nasa taas ng stage, ayaw magpahok ng mayroon kung gusto sa kanya lang. Mga kababayan, panalo na tayo tapos ng laban, gago. Hindi yan pwede. Ano tanong mo? Kasi kagabi, dyan sa EDSA Monument, Monument, sabi, sugod daw, sugod. Sugurin mo mukha mo, tanga. Ano, kami lang susugod? Kayo nasa stage? Matutulog? Walang tulugan daw, sugod daw. Walang tulugan. Tapos eto mga tao natutulog sa kalye. Saan ang organizer? Saan? Saan ang organizer? Sino nagtawag ng rally? Sino nagtawag ng rally? Nandito? O wala. Sinong kawawa? Taong sumusunod sa mga gagong organizer. Kaya kahit ngayon, magtulong-tulong pa mga organizer dyan, ipatulong nyo ako. Magsuntukan tayo sa loob ng tulungan. Gago kayo. Kawawa yung taong sumusunod sa inyo eh. Pagdating ng tao, bigla kayong aalis. Diba? Kahit pagkain, ninyo nyo iniwanan. Tubig lang. Anong gusto nyo? Hanggang bukas, mag-inom sila ng tubig? Tapos saan sila iihi? Dito? Mag-rally tayo, magkaisa tayo. Lagyan ng pulis, umulis din siya. Iniwan ng tao. Ano masasabi? Ano yan? Sacrifice mo sila? Ano masasabi mo dito sa mga liwanag na Ito, Naganabaw. Naganabaw kasi akala nila meron silang manguna na video na maganda talagang labanan. Eh wala pala, puro bayot ito na muna sa atin. Wala tayong panalo dito. Wala tayong panalo. Naglahat lang kayo dito, baka masambalin pa tayo ng mga pulis dito. Ano ba ganun nyo? Wala na? Mayroon pa. Sige. Oo. Ngayon, kumanta na si BBM, kumanta na si Ivy Marcos, mabigat ang mga binitawan niyang salita. So, tapos yung mga leader kagabi, lalong-lalo na yung UPI nga, victory na daw. So, ang mag-victory talaga ay talagang panalo na si Marcos. So, subalit ngayon, bakit nagkakaroon pa ng rally? Wala. Sa ibig sabihin, hindi pa victory. Yun nga yung sinasabi ko, yan yung panaginip lamang na victory. Okay? Sabi ko lang na naman tayo kung si PBM nasa away na. Kung di yan hinahin, papapalang manangyari. Pero bakit hindi pa naupo? Ang gusto natin iupo sa pagka-presidente, hindi matatawag na victory yun.